O mga kababayan, makakamit na ba? Makakamit na ba ni na Tatay Digong mga kababayan at Senator Bato ang hustisya? Dahil sinabi nitong si Justice Leonen mga kababayan na ilalabas na daw nila ang kanilang desisyon mga kababayan tungkol sa kaso sa ICC nila Tatay Digong at Bato de la Rosa sa Lunes. Ang sabi natin, ayos yan Dahil sa mga pronouncement din nitong si Leonen mga kababayan, mukhang paborable kina Tatay Digong Duterte. Base sa kanyang tono mga kababayan At kung i-read mo between the lines. Kaso nga lang mga kababayan. Ang desisyon sa Korte Suprema ay botohan. At alam naman natin na binasura nila mga kababayan ang TRO na ni-request ni Senator Bato. Na wag muna siyang hulihin mga kababayan. 9 versus 5 mga kababayan. Paano kung itong sinasabi ni Leonen mga kababayan ay siya lang ang nagsabi at yung ibang maestrado mga kababayan ay iba rin ang opinyon sa kaso dito kay Tatay Digong. Kaya kaabang-abang mga kababayan. Pero etong kanyang opinyon mga kababayan sa kaso ni Tatay Digong at ni Bato tungkol sa ICC. Ay agree tayo dito mga kababayan. Panoorin niyo po Point there is, sana the lawyers can look beyond. Sana we can all look beyond it. And yan ang kanyang advice mga kababayan dahil napakaraming abogado ang nagninitpick mga kababayan sa kanilang mga probisyong sinasite mga kababayan sa batas. Namimili lang sila ng section, kaunting section, tapos yan na ang kanilang ini-express as ultimate truth. Ang sabi nito si Leonen, tingnan nyo ang kabuuan kung bakit ginawa ang batas na ito. Hindi yung namimili lang kayo kung saan nyo gusto. left the maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero ang problema kasi sa lawyers ngayon, dapat kasi siniset aside ang politics mga kababayan. Maraming mga abogado ngayon na nilulunok na ang katotohanan mga kababayan at hustisya to the point na binibenda nila ang law para lang ma-push ang kanilang gusto. meron akong politika. I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Medyo kakalimutan ko. Article 59 ng ICC. Ayan Kinalimutan mga kababayan. Maraming mga abogado ang kinalimutan yung Article 59 ng ICC Rome Statute na maliwanag yan na dapat sundin mga kababayan. Article 89, Article 92, babasahin ko na the warrant is effective immediately in the Philippines without judicial remedy. Okay? Yan ang sinasabi ng mga lawyers, mga kababayan, na kinalimutan yung mga artikulong yun. Yan ang kanyang pinupunto. Pero, narito ang kanyang explanation. Whether that's right or wrong, you have taken a polemical position. You have not told me how you arrived at that. And some parang gumagawa-gawa lang sila mga kababayan ng kanilang sariling interpretasyon. Hindi nga nila masabi kung paano nila na-arrive yung ganyang mga konklusyon mga kababayan na dapat effective immediately ang warrant kapag dumating na dito yung warrant ng ICC. Yan ang punto ni Leonen. of my good friends have that. And some of my good friends are doing that. I know what you... Mga kaibigan pa niya na mga dilaw gumagawa ng ganyan mga kababayan. Na parang minamagic na minimustulang automatic ang warrant ng ICC kapag dumating na sa ating bansa. want. I share what you want, accountability, etc. Pero somehow, kailangan medyo principle tayo. Kahit pa daw naiintindihan niya mga kababayan yung kanilang mga gusto at maging pareho sila ng pananaw mga kababayan sa accountability, pero somehow ipairal natin ang ating prinsipyo kung ano lang ang tama at kung ano ang nakasaad sa batas mga kababayan. No more, no less. Huwag kayong magdagdag, huwag kayong mag-interpret ng kung ano-ano dahil hindi kayo Supreme Court. Antayin ninyo ang desisyon ng Supreme Court sa Lunes. Tingnan natin mga kababayan. And this is a make or break dito sa ating country. Dahil kapag mga kababayan, sasabihin ng Supreme Court na mayroong jurisdiction dito ang ICC, parang inaamin na rin nila mga kababayan na failed na ang justice system dito sa ating bansa. Dahil ang ICC is a court of last resort. At malamang sa malamang, baka umabot na rin doon mga kababayan ang kamay ng palaka at ng mga tigreng ngiwi mga kababayan. So, by the way, Monday lalabas yung aming decisions. Monday Hindi lang natin sigurado mga kababayan kung anong desisyon yon. Baka kay Bato lang. How about kay Tatay Digong? Yung habeas corpus. Yan. Kailan niya ilalabas yan? I think you will see how different our views are.
Na hindi, sabi Sinong nila. pulinti? Yung po na kayo, hindi ko muna sa Mm. Definitely, hindi na ako. Hindi siya ang ponente, mga kababayan. Tapos mayroon daw siya sariling desisyon din. Paano kung dissenting opinion ang kanya, mga kababayan? Meaning yung dissenting opinion, kapag talo ka sa botohan, mga kababayan, example 9 versus 5, yung kumontra, mga kababayan, maglalabas din yan ng dissenting opinion. Paano kung itong opinion na to is minority, mga kababayan, doon sa botohan sa Korte Suprema? Disgrasya! Disgrasya! But I have a separate opinion. Mayroon siya separate opinion. Sana nga lang hindi yan dissenting opinion, ha, na taliwas sa majority na opinion. Grabe, no, kung talagang eto, mga kababayan, ha, kung mangyaring makokontrol na ni Bangag ang Korte Suprema, full dictatorship na tayo, mga kababayan, dahil lahat na hawak niya. Wala nang check and balance, mga kababayan. Tama nga si Baste Duterte kung ganun. This is no longer a silent martial law, but a martial law without declaration na. Also take time to read, but I enumerated ano ba yung basis. Okay. But the point that is, we need to educate better. I-educate mo yun, yung mga kasamahan mong mga dilaw. Lahat nga talaga Dito tayo, ha, dito tayo, mga kababayan, sa speech si Baste kahapon. Grabe din ito, mga kababayan, grabe. Talaga. At hindi. na inayos ng previous administration Lahat ng inayos by ng PRRD. Itatay Digong. Binalik talaga ni Binalik Marcos. ni Bangag. Ano-ano yon? Droga! Oh, binalik. Kriminalidad, binalik. Corruption, binalik. And look at what happened. Look at what is happening to us now. We have never been more divided than ever before until this fucking president came into office. Oh, grabe, no? Grabe itong kabangagan, mga kababayan, ano? So anong gagawin natin? Ano nang Since- gagawin natin, Bangag? The vice president has already announced her candidacy for candidacy. the 2028 election. Ngayon pa lang, magsisimula na tayo. Paano na ito, no? Ready na tayo, mga kababayan? Panalo na si Sara. Paano kung talagang ipipilit nila, mga kababayan, ang charter change na walang eleksyon? Hindi na natin yan kaya. Siguro by that time, mga kababayan, ha, na matatapos na ang termino ni Marcos, na hindi na siya rightful president, mga kababayan, siguro panahon na yan na talagang patalsikin si Marcos, mga kababayan, kapag mag-extend siya beyond his term. Dahil hindi na siya, mga kababayan, ang rightful president that time. June 30 lang siya, mga kababayan, 12 noon, 2028. Kapag aabot ng alauna o 12:01, mga kababayan, hindi siya bababa. May karapatan na siguro tayong patalsikin, mga kababayan, ang hindi rightful president. Kung sino man ang hindi rightful president. Pero sana nga, hindi aabot ng 2028 eh. Sana nga, pero ngayon pa lang, ang problema, mga kababayan, yung mga crucial na dapat na mga kakampi sa atin, magtatanggol sa taong bayan, parang bumangag na rin halos lahat na, bumangag. Ano gusto nyo? 2028? Bukas. Ito, kaso na naman ito, mga kababayan, ng Insight Ito Sedition, ang haharapin ito si Baste sigurado. Dahil si Respicio nga, wala nga, di ba, kay Respicio, mga kababayan, hindi ngayon na parang inciting talaga na patalsikin si Marcos. Wala siya sinabi, di ba, about patalsik-talsik. Kung nanawagan man siya, mga kababayan, bumaba sa pwesto. Tapos, Insight Ito Sedition ang kanilang sinampa, mga kababayan, kaso. Kaya na, naagyan na sa inyo hagyod. Nasa sa inyo na lang daw yan, mga kababayan, sabi ni Mayor Baste. Tanaw ninyo, na ako'y pangutana sa inyo, kita mga kabisayaan ba? May tanong ako sa inyo. Una ng Malacanang dire, humana ni Ugma, no? Kung andito lang yung Malacanang, di ba tapos na sana yan? Kung nasa Mindanao daw yan, mga kababayan, ang Malacanang. Yan ang tanong ni Baste. Kung agree ba daw kayo? Kung nasa Mindanao na lang ang Malacanang. Kuanta Hala, mga kababayan. Di ba palarong pambansa, mga kababayan, bukas ata, Monday, mag-uumpisa palarong pambansa sa Mindanao, mga kababayan, somewhere in Agusan o Surigao. Ayan, pupunta si Bangag doon. Mag-rally o hindi? Wala akong sinasabi ha. Pero pupunta si Bangag, mga kababayan, sa palarong pambansa, for sure. we are restrained by geography. Archipelago manggod ta. Manglupad pa ta dito Manila, pero ito na. Pero kabalo mo, kung saka bogo gani si Marcos ba?
Alam niyo ba kung gaano kabobo itong si Marcos? Bugo gyud. Bisag kung saan. Napakabobo, napakabobo. Bugo gyud. Utal, oh, bobo. Utal, mga kababayan. Wala tayong magagawa. Oh, alamano. Pag may nangyari, wala tayong magagawa. Oh, ano lang gagawin natin? Oh. Natipan nyo. Mga kababayan. Limpyo tayo ng white powder dire. Usa Oh, punasan agad ang white powdery substance. Sinchanso? Ano yan? Chinchanchu? Ilong? Sa ilong daw, mga kababayan. White powdery. Bugo ba? Oh, bobo talaga daw Siya si yung Marcos. nagbukas ng flood control issue because the narrative that they wanted to present to the public. Kasi itong mainstream media, hawag na po. Tangin na po din yung mainstream media mo. Yawa mo. Oh, mga jablo kayo mainstream media. Tinuod man. Ay mo, kalain na Totoo. katong mga trabahante. Ang mga tag-iya, ana. Wag daw kayong ma-offend itong mga workers lang. Pero ang tinutukoy niya, mga kababayan, ng mga jutang ginimis, yung mga may-ari. Mga tag-iya, fuck you. Oh. Yung mga may-ari ng mainstream media, jutang ginimis ninyo. So they wanted to, form this narrative that Marcos, Bongbong Marcos, is the savior. So, PowerPoint pa, nga murag kinsang maestro ang gago. These are the contractors that, had Nagpa-PowerPoint pa daw, mga those kababayan. Na parang teacher ng Contractor? ugok. O ikaw? Oh. Sino ba talaga ang may sala, mga kababayan, ang kontraktor? O siya? Nga na ka... Ganyan. Kajutang. Scammer. Ganyan ka-scammer. Scammer ng tawhana. Ganyan ka-scammer. Yan taong yan. Hindi, kita nyo naman. Magkasama sila ng kapatid ko, ng Vice President. Ito lang yung, I want to put out this argument ba. They started destroying the reputation of the Vice President with the 125 million confidential fund. But how much have we lost? How much money have we lost in the flood control projects? More or less $2 billion. Dollars, ha? Oh, And now they dollars. want to impeach the Vice President? Sige, sabihin na natin na totoo yan dalawa. Just to be objective about the issue. 2 billion against 125 million, who will you impeach first? Dapat tabla, mga kababayan. Kung gusto talaga nilang fairness, di ba? Putang ina ng gago. Ugag. Anyway, optics kasi yan. And when 120 billion wasn't enough, ginawa na nilang 6 billion, they added more figures to it. Yan, gago na mainstream media yan. Tapos, mga kababayan, nakisali pa yung AMLA na bogus, mga kababayan, report. Yan yung ilalabas nila so that people they want to influence the people because mainstream media is stitched with pop culture and people do not are used to looking at mainstream media and pop culture. Kaya yung tao nagugoyo ng administrasyon na to kasi hawak nila yung media. Media. Yung nagugoyo, mga kababayan, yung mga bobo lang din. So anyway, alam ko naman isa-splice pa rin nila yung sasabihin ko. Oo. But again, fuck you. Oh, perfect, mga kababayan, para sa kanila. Yan din ang gusto sabihin ng taong bayan dito sa media at saka kampon ng mga bangag. Jutang ginimes ninyo. Hindi, maluoy ta sa itong nasod. Natay mga anak ba? Natay mga anak. Ako'y mga anak. Namoy mga apo. Unya, kaugbaon ba? Future ba? Future. Future sa ating Ayoko mga yung mga anak ko na maglalakad. If they had to walk around the city or out on the streets and they get mugged, hold upin sila. Tapos magiging addict talaga, mga kababayan, yung mga bata. Kung hindi man na magiging addict, magiging NPA. Or To Lord. maybe some people will entice them to do drugs with them. Job opportunities are scarce. Wala silang papupuntahan. May natapos pero walang trabaho. Because of mismanagement of this current government. So ang tingin ko, 2028 man talaga ang it really depends on how you would approach the situation. If we see a lot of people, who want to, take Marcos out of office, then that could happen. But if not, there is 2028. So kaya sinasabi ko, we should start now because
we are facing an administration that will use all the money that you All pay the money talaga. All the money ang mga kababayan. taxes in this government Kahit ubos ang pera mga kababayan, uutang sila eh. Unlimited ang utang. against BP Inday Sara Duterte. Alam nyo ba na mas malaki pa ang inuutang natin mga kababayan sa ating income ngayon daw? The rate mga kababayan ng ating pangungutang is nakakalula. That is what happened in Congress and probably, I do not know with the Senate, pero kaning mga senator, I think kailangan na to palakpakan nga ni Kapulit Agua. So your support to these senators means a lot. You know, whatever you can, social media lang talaga tayo, hanggang social media lang talaga tayo eh. Yung mainstream Tapos, kaya nila ginugurgur mga kababayan social media. Dahil yan ang yan na lang ang panlaban natin eh. media, fuck you again. Jutang Ginemes ninyo! Just wholeheartedly put out your support for these senators, and it will mean a lot to them. Discuss among your communities. Discuss to you want to not really convince, but tell your story on why you believed in the governance of former President Rodrigo Roa Duterte and why it should continue in 2028 through VP Inday Sara Duterte. Duterte! Guolta sa atong kaugmaon gud. Sayang manggod, sayang. Everywhere I go, kahit tanongin nyo, taxi driver, Bumabalik na mga hold-upan mga kababayan sa mga taxi. mas nindot yun ang panahon ka ni Adto. Mas maganda ang panahon dati. Mas safe. Yun. Para sa normal na mga tao law-abiding citizen. Ang nagsasabi lang ngayon mga kababayan na gumanda na ngayon is yung mga kriminal at mga drugista, mga adik, mga sindikato. Gumanda ang buhay ng mga sindikato. Ang maestra, sakaan ng sweldo, polis, military, sakaan Dublado. ng sweldo. Tapos yan pa mga kababayan ang nagpatapon kay Tatay Digong. Kasali sa nagpa-aresto kay Tatay Digong. Grabe. Okay, mana. Kinanglan magod yun. Kailangan talaga sa government, you have to, increase salary. Para dili mangurakot. Mana kay, I do not know. Wala, I cannot, I am not in the position to, speculate on that. But that's what I think. Yung pagmumura mo, Ma'am Lorraine, yung pagmumura natin paminsan-minsan. Dito tayo mga kababayan. Hindi mo talaga mapipigilan na makapagmura dito sa gobyernong bangag na kababayan. Dito sa Bigwas ng Agila. Kahit kahit hindi ka nagmumura, pero sa sitwasyon natin ngayon, mapapamura ka talaga. Napapamura ka na, Eric. Hindi ka nagmumura Oo. dati. Ma'am, kasi yan ay sentimento ng taong bayan yan. Yes. Yan ang gustong gawin ng mamamayang Pilipino. We're very sure about that. Yung Yeah, murahin yes. man lang sila, makaganti lang ang taong bayan. Oo nga hanggang dyan na lang tayo mga kababayan dahil sa inis natin parang kumurahin na lang yung mga bangag mga kababayan. Parang yan na lang ang paraan na makaganti tayo. Sa katarantaduhan at kabalasubasa nila sa ating bansa. Mantakin mo, Ma'am, billion worth of artwork, katarantaduhan. Yan daw ang pinoprotektahan nila ang billions worth of artwork, paintings, mga ungaz, lokohin yung mga ulol ninyo. Pag nyo na kaming Grabe, gagawin no? na John B. Cremulya. Pero Tapos paniwala sila mga kababayan na kumagat tayo. Ang mga ulul! what I've learned kasi in life is don't take things personally. It's not about you. It's really about them, their character. Kasi Yes. a man of Correct. character will not say anything like that. No, meron siyang respeto. Unang-una sa lahat sa sarili niya. Ito ay mga taong walang respeto sa sarili. Wala silang respeto sa Pilipino kasi unang-una sa lahat, wala silang respeto sa sarili. Di ba? Kita mo naman, sino ba namang gago sasabihin mo in public, ay hindi, kaya sila nandun kasi yung paintings binabantayan. Binabantayan ng Diyos painting. ko, kahilas At ma'am, para makapagbantay Mga ang NBI ugokes. ng paintings, kailangan magbit-bit sila ng barena. Barena, National Barena Investigation. Grabe po. Nagbabaril. So kung saan ka nakarinig, NBI tagabantay ng painting. At ang gamit sa pagbabantay daw, barena. yes! Binabaril na rin ang building. Ma'am, kitang-kita at dinig na dinig. Habang Binabarena. live na nag-cover ang media,
Nagbabarina sila mula sa likod ng GSIS papasok sa likod ng Senado. Tama ka doon, Ma'am Lorraine, no? National Barena Investigation. Mukhang isinasalba na lang ni Vic Veloso. Yan dapat din yan murahin mga kababayan yung ungas na yan. Ng GSI. Isa pa to, Mama, 8 pa yan. billion pesos ang questionable investment sa Yan. perang pinaghirapan Ala, mula sa oo. tubig at pawis. Meron din mga kababayan, no? 'Di ba? Yan ang mukhang nag-invest daw doon sa... Yan ba to yung mga kababayan nag-invest sa sugal? Na mga kawani ng mga gagawang Pilipino sa Ininvest? gobyerno na nilulustay at questionabling mga investment, and yet not a single finger was lifted by Marcos. Para ito ay imbestigahan itong Vic Veloso. Palabas-labas pa siya ng sulat. Bumangag pala. Kaya pala kahit bumangag mga kababayan din. Huwag niyo na kaming lokohin kasi pag nanloloko kayo, mas lalo kayong Mga si lumulubog habang manloloko. kayo nagsisinungaling. Mga kababayan. And yet, ma'am, nakita mo, si John Vic nakatayo doon, pinapakalma niya yung sitwasyon, pabait-baitan pa siya. Bait-baitan panghudas. Pero ang pangil mga kababayan, Pogi kitang-kita. effect, imbestigahan natin ito, hindi to pwede. Pogi. Yan talaga, no? Ang kapal ng pagmumukha, mga kababayan. Poging-pogi sa sarili, no? Tapos, Taranta. ang tawag pa sa kanya ni Bangag, mga kababayan, is Mr. Pogi daw. Ko Lord, ginagamit daw ang kapogihan sa pangangampanya. Kapogihan mong ungas mo. 3 araw lang bumaliktad ng statement niya. Ang idinidikdik niya si General Aplasca, ang mga Senate security personnel, ang Senado, wala nang NBI. Wala na. Wala Kasi na, sinabi ni Marcos, huwag niyong galawin yan. Walang NBI doon. Imbestigahan niyo ang Senado, hindi ang NBI. So si John Vic Rimulya, tuta talaga. Yun ang ginawa niya. Matagal na tuta yan eh. Pogi siya doon, ma'am. Diba? To the rescue siya. Pogi-pogi. Patawag-tawag pa si Marcos. Sabi ni Ma'am Noreen, Tapos talagang kinlaim niya mga kababayan na sa kanila ni Boying, siya daw ang pogi dahil maganda daw ang kanyang nanay. Diyos ko Lord, ikaw lang din ang nagsabi niyan. Isang paligo lang ang lamang mo kay Boying. Sa totoo lang, John Vic. na gaano ka lakas ang loob mo na ikaw ang nag-utos, hindi tawagan mo sila Alan Peter Cayetano, hello, okay lang kayo dyan? Survive pa ba kayo? No, they really are a bunch of psychopaths Idiots. talaga, mga Gago talaga. insane, talaga madmen itong mga ito. Madmen, no? Dahil kay Limit Bangag, to, mga kababayan. sa ulo. Dahil kay Bangagers. Ikaw, ma'am, siya nag-utos, ma'am, ha? Yeah. And then, pagkita niya na lumaban ng Senado, yung mga senador na natili, na trap sa loob, nanindigan, handang mamatay, lumaban ang mga Senate security personnel led by retired General Aplasca. Nakita niya, ops, mukhang mag-go out of hand to, Hugas kamay siya, ma'am. Hugas kamay, Poncio Pilato, Issue siya ng animalya. statement. Hudas. Pero doon siya nahuli mismo. Kisihoda. Tapos sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, tinawagan ako ni Bongbong Marcos, ni Presidente, nagbait-baitan, pinadala si John Vic Rimulya. Nagbait-baitan. Pero ma'am, ang kanilang statement, dinudumog nila, binabastos, at iniinsulto at pinapalabas na ang Senado, ang majority ng mga senador ay gumawa lang ng kwento at gumawa ng drama at diskarte. Ma'am Lorraine. Alam mo, Eric, mga kababayan, yung ganyang mga senaryo na yan, no, yung ganyang para nakakabaliw. Ang Nakakabaliw familiar dahil dyan, baliw mga ang sanay sa mga Bangag ganyan, baliw. yung may mga kapamilya na meron silang drug addict sa pamilya. Yan. Etong ulo natin daw mga kababayan, sabi na Amy, addict. Totoo yun. No? Totoo yun. Yung I agree. nababaliw ka talaga dahil sinungaling, tapos Sinungaling. ang kapal ng muka. Ganon. Ganyan. So, but it's unfortunate, of course, that it's on a national level, 'di ba? Tapos syempre may mga enablers siya, 'di ba? And going back to the Blue Ribbon Committee, the flood control scam, no. I really I am of the mind that while it's Bongbong Marcos that's sitting there, hindi siya makakausad the way we want to unless talaga the Filipino people unite and in one voice, no. And that's why what's so stupid about these people, no, this so drunk with power, is hindi nila nakikita yung galit ng tao kasi sila mga second, third generation politicians. Wala silang pakialam mga kababayan. Nakikita nila pero wala silang pakialam. Ang isip nila mga kababayan, wala kayong magagawa. Kami ang nandito sa taas. Kaya nyo kami binabato dahil nasa baba kayo. Ganyan ang mga utak. Papunta lang Ganyan dyan sa talaga mga utak nila mga kababayan. Sa totoo ha. Diba sinabi na rin yan ni Rectum? Yung pet mga kababayan, Rectum as in
Rectum talaga, no? Kaya kanyo binabato dahil nasa taas kayo, nasa taas kami. Nasa baba kayo. Who does? Pwesto dahil yung mga tatay nila may minana ng mga pangalan. Pagkatapos ang alam lang nila na paraan na para maboto ay bumili ng boto, magbayad o manakot, di ba? So hindi nila naramdaman yung paano magsilbi tapos mahal ka ng taong bayan at iboboto ka at ipaglalaban ka. So it's a strange thing to them. So sa kanila ang alam lang nila ay bumili ng boto. Therefore, wala sila sa pulso ng taong bayan. Therefore, yung nakikita nila nagagalit ang tao, hindi nila alam kung anong ibig sabihin yan, no? So, tayo ang again, I'll always go back there. Kasi pinag-usapan natin dito, 'di ba, yung haligi na lang ng ang nagfa-function na lang ay ang Senado at ang Supreme Court. Pero lagi ang taong bayan talaga. While it is true, no? It is true na yung powerful na handful ang nag-decide. Bandang huli ang taong bayan. I was going to why did I say handful na maliit, 'di ba? Yung mga elitista kasi ang nakikita natin ngayon, mga politiko. Pero in the totem pole of power, kahit yung president, mababa yan. Kasi ang totoong mga powers ay yung mga elitista, mga oligarkyo, yung tama. CIA, yung US, yan, yung mga sindikato, yan. So they really are, at sila yung mga nakatago, no? So tayo, kalad ka rin natin sila sa spotlight, no? Yeah, I agree. And speaking about that, Ma'am Lorraine, yung tao, naalala mo, Ma'am, yung desisyon ng Supreme Court sa oral arguments, doon sa pagsasarado ng oral arguments on the unprogrammed appropriation na ginamit ni Marcos at ni Romualdez para dayain ng budget. Sabi ni Senior Justice Marvic Leone, doon kay Berberabi, yung OSG. Sabi niya, hindi ba Solicitor General dapat ang punto de vista ng gobyerno pag gumawa siya ng policy, gumawa siya ng programa, punto de vista ng ordinaryong mamamayang Pilipino na nangangailangan ng serbisyo at pagkalinga, punto de vista ng manggagawa, ng rider na pumipila para makakuha ng ayuda, pero ultimately wala rin siyang mapapala doon sa ayuda dahil kulang kapos din pala ang kanya makukuha doon. Inisa-isa ni Senior Associate Justice Marvic Leone na yun hindi yung punto de vista ng comfort ng gobyerno. Exactly, Ma'am Lorraine. Diba? Yun ang wala si Marcos. Yun ang wala sa gobyernong ito. Yun ang pinoint out sa Korte Suprema. Bakit kayo nandaraya ng budget? Bakit nyo dinedesign ang budget para ito ay madaling nakawin? Itago, ilihim, ilihis. Instead na yan ay dapat ginagawa ng gobyerno bilang policy to serve the people coming from the perspective and interest of the people. Pinagdiinan yan doon, Ma'am. Naalala mo yan, yung speech na yan. Ganda-ganda ng speech niya na yun. Ang ganda ng speech na yun. Hanapin natin yun. Ang ganda-ganda. Justice Leone. Very moving talaga. Yeah. At saka ang galing-galing ni Justice Leone. Talagang nahihiya. And he's not known to be an avid supporter or loyalista ng mga Duterte. He's not known for that. He's even known to be appointed by a yellow president. Yeah. But he stands for the country and the people right now. And I heard an interview of him, and he's talking really like an elder. No, he's saying, why should we give that burden to future generations? Diba? Parang sinasabi niya na we have to pave the way for the yan ang leader. Yan ang visionary. Yan ang totoong leader. Hindi itong mga kapre na naglalaba sa mga talagang, this is like the worst government ever. Pinakabulok, pinakawalang kwenta. That's why voices like the voice of Justice Leone is napakahalaga. Ang ganda-ganda nung sinabi niya na yun, di ba? Bakit tayo nandito sa gobyerno? Di ba? Yun ang sinasabi niya. Nandito tayo sa gobyerno para sa mahihirap. Narinig ko na yun. Narinig ko yun kay PRRD. Yeah. And every day that I worked with him, that was what he did, no? Talagang ang gobyerno ang meron lang ang mahihirap. Ganun siya. I'm sorry, Eric, nagsa-stop ako pag si Digong kasi talagang because ma-handle yung kawalang yan. Ma'am, Digong walk and did his words. Not merely lip service. Alam mo ba, Ma'am, nang humarap ako kanina sa kaso kong inciting to sedition,
Yeah. 2 lawyers ang nandun. Hindi ko sila kilala. They approached me. Uy, Eric, nandito ka? May kaso ka? Opo, sir. Abogado kayo, sir. Siya, ako si Attorney June. June na lang, ma'am, first name. Ako naman si Attorney Rex. Rex na lang. Hindi ko napapangalanan. Lawyers separate ito, mama. Sabi niya, grabe yung nangyayari ngayon, Eric. We miss so much a Duterte leadership. Not because he was perfect, but because he was real servant of the people. Words coming from the lawyer. In the alley, habang nag-aantay ako, ma'am, ng call out ng case ko, inciting to sedition, filed by CIDG PNP against me. Nag-aantay ako, ma'am, for arraignment. Kaninang umaga, 2 lawyers approached me. Hindi ko sila kilala. At ang sinasabi nila pareho, the government right now, Eric, is terrible. It does not reflect of a government that we deserve as a Filipino nation. Hindi namin ubos akalain, Eric, na itong mangyayari na ito. Thank you kay Eric for speaking up at kinamusta kanila. They're watching our reel, yung mga small videos natin na lumalabas sa Facebook o sa TikTok minsan. Pero nakikita nila tayo. Pero 'di ba our intent here, of course we're speaking, this is our voice. Yeah. Pero our intent is also to empower the Filipino people so that you can find your voice at magsalita din kayo kasi katulad nung sinabi ng dalawang abogado, no, napakawalang kwenta ng gobyernong ito. Diyos ko, kung pwede ko duduraan ko talaga. Mapapunta si Marcos dito sa Japan next week. So talagang alam mo ba, yung experience mo, very common yun sa akin. Tapos kahit dito, no, Tokyo, Metropolitan Tokyo, minsan nga, ang layo-layo, nakikilala pa tayo, no, so, and ganun din yung sinasabi, no, napakawalang kwentang gobyernong ito. Hindi ko nga alam bakit sila... Even sa MRT kanina, ma'am, ordinaryong tao, umiiyak yung babae, taga Cavite, taga Imos, si Manang, uy, Eric, naiiyak ako, ano na itong nangyayari sa bansa natin, we miss Tatay Digong. Talagang niyakap ko siya, pababa ako sa MRT station. Coming from a hearing ng MRT ako pabalik mo. So yun, nakita ko. You know, the other day naman, usually kasi yung mga nakatira dito, mga OFWs, tapos bakasyon, ang napapansin ko, yung nag-hello sa akin, dumadami yung middle class. Dumadami talaga. Hindi katulad noon. So, this is a danger signal to Bangag, no? And it's a good sign for us. Kasi talagang nasasaktan na. Mas marami nang nasasaktan, Bangag. Galingan mo pa. Diba? So, kailangan naman pag hinarangan nila ang Senate Blue Ribbon Committee, sabotahin nila. Yeah. They will sabotage themselves, not the Senate, not the Blue Ribbon Committee. Ilalaglag at ilulugmok nila ang sarili nila. Ma'am Lorraine. Pero kasi itong administrasyon na ito, parang wala silang kapasidad na, parang adik na adik, di ba? Yung adik kasi hanggang dito lang yung nakikita. Hindi nakakaramdam. Oo, tsaka hindi nila nakikita yung 2 steps ahead, di ba? Parang very knee-jerk, di ba? Hindi, kasi nga, pag drugs talaga, di ba, imagine what he reportedly said, no, to the NBI agent, kahit na sinong mamatay, 'di ba? Arestuhin si Bango, si Bato, 'di ba? Kahit na sinong mamatay ngayon din, 'di ba? So very impulsive, 'di ba? So yun yung mahirap dito, no, na he has put us in danger, and yet si Berberabe is saying that the drug test hindi siya kailangan kay BBM because of presidential immunity. Katarantaduhan niya, ma'am. Parang baliktad, ano? Parang baliktad na kapag ka-security guard, kailangan meron siyang drug test. Kapag ka-bus driver, may drug test. Kapag ka-call center, may drug test. Diba? Ilan ba ang responsable sila sa call center? Ilan ba yung lives under them? Maybe 0, diba? Yeah, pero ito, correct. 115 million and the life of a country. Pero yun ang sinasabi ni Berberabe. Grabe to si Berberabe. No? Akala ko nga, ma'am, nanggaling lang yun sa sa isang nag-aaral pala ng batas. Naging dean yan ng UP College of Law. Sino si Berberabe? Yes, bago mag-OSG. Kaya sabi ko, how low the standard could have been in the UP College of Law kung ganito lang naman ang maririnig mo kay Berberabe.